Paano kung si Jollibee ay nabuhay sa panahon ng mga Kastila? Day 1. Sa ilalim ng pamamahala ng Spain, ang Pilipinas ay nababalot ng takot at katahimikan. Ngunit sa isang hindi maipaliwanag na pangyayari, may isang nilalang ang biglang lumitaw. Siya ay si Jollibee. Sa kanyang pagdating sa isang lumang bayan, agad siyang pinagmasdan ng mga tao. Isang pulang bubuyog na nakangiti, ibang-iba sa mundong kanilang ginagalawan. Sa una, natakot ang ilan. Ngunit nang makita nila ang kanyang kabutihan, nagbago ang kanilang pananaw. Namigay siya ng pagkain, naghatid ng saya, at nagbigay ng pag-asa sa mga taong matagal nang naghihirap. Sa gitna ng pang-aapi, unti-unting sumilay ang ngiti sa mga labi ng mga Pilipino. Day 2. Sa paglipas ng panahon, kumalat ang balita tungkol kay Jollibee. Mula sa isang kakaibang nilalang, siya ay naging simbolo ng saya at pagkakaisa. Ngunit hindi ito nakaligtas sa pansin ng mga Kastila. Naging mapaghinala ang mga opisyal paano nagkakaroon ng lakas ng loob ang mga Pilipino nang umiti at magtipon. Sa kanilang paningin, si Jollibee ay hindi lamang isang kakaibang nilalang, kundi isang banta. Sa kabila nito, hindi siya tumigil. Sa bawat lihim na pagtitipon, sa bawat pagkain na kanyang ibinabahagi, unti-unti niyang pinapalakas ang loob ng mga tao. At sa likod ng kanyang ngiti, nabubuo ang isang tahimik na revolusyon.